Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, quick market update tayo, no? So, ito pong i-update ko sa inyo is higher time frame. Higher time frame, no? And then, pababa sa intra-week level. Ngayon, start tayo and then explain ko muna paano ko nalaman na magkakaroon tayo ng dumping or ng retracement, no? Na nangyari last week. No? And then, possible ba meron pang follow-up dump? Okay, so possible. Pero depende yan so paano mag-close yung weekly candle ngayon. At depende yan sa coins or sa crypto na tinitrade mo kasi hindi magkakamukha yan. Okay? Kasi sabi nila kung ano yung gawin ng Bitcoin, yun din gagawin ng altcoins. Hindi po. No? So sa mga medyo matagal na sa crypto, hindi ganun. No? So hindi ganun. Hindi ganun yun kadali. No? So okay, start tayo kay Bitcoin. Si Bitcoin, nag-expect ako ng breakout dito sa month high. Kasi kung papansin mo, meron tayong break ng low dito, pero kung mapapansin mo dito, possible mag-close siya above dito. So nakikita ko dito is possible continuation next week. No? Okay, continuation next week. Possible successful breakout sa monthly. Okay? Possible, no? Kasi hindi ko siya makitaan ng possible na mag-reverse pa or mag-dump papunta dito eh. Pero until hindi pa to nabe-break, bullish ako, no? Okay, pero pag na-break na to, possible magkaroon pa tayo ng retracement, no, pababa, pababa and then pataas, no? Pero for now, hangga't hindi to nabe-break, bullish, successful breakout next week. So yun yung initial na natin, no? Next week is possible, no? Okay. Okay, start tayo kay Ethereum. Ethereum, ito, no, medyo concerning para sa akin kasi okay, meron tayong break ng low. So, meron tayong binrake na low and trading above previous month high. So, possible ito yung support. So, waiting ako na mag-create ng reversal pattern dito o reversal candlestick pattern dito sa previous month high. Pero for now, hindi ito yung hinihintay ko ng price action. Waiting ako magkaroon ng reversal pattern dito or formation ng candlestick dito sa previous month high. Ngayon, kung nag-long ka dito, nag-expect ka ng reversal without confirmation. Wait for confirmation, hindi ka maiiwan ng market. Ang mahirap dyan is kapag nag-dump, sasaluhin mo yung dump. Huwag mong saluhin yung dump, no? So, yun lang kapatid, no? So, be careful sa mga ganun klase ng scenarios, no? Solana. Solana is, para sa akin, sobrang ganda. Okay, sobrang ganda ni Solana. Ngayon, at until ma-break to, so, in-expect ko na ito yung bottom. Okay? Until ma-break yan. So, ang ginagawin ko niyan is wait ako next week kung paano mag-perform yung Monday range, then tsaka ko siya may entryhan. Okay? Again, mga hindi nakakaalam kung paano umentry sa ganong klase ng price action o sa ganong klase ng range, meron po tayong Supremo range at makakasali po kayo sa group. No? So, yun lang. Okay? Expect, ito, sobrang ganda na ito. Okay? So, meron na tayong 3 weeks of breakout traders na short. So, nag-expect ako ng possible reversal, no? Dito sa area na to. Pero, kailangan mag-close above nito this week and then the following week. Kung hindi mag-create ng inside week, hopefully, green candle, no? So, yun. Doon natin mako-confirm. Kasi kapag ka nag-long ka dito or nag-long ka around here, nag-expect ka na ito ang reversal, no? So, hindi natin tinitrade yung reversal na yan kasi hindi magandang i-trade ng reversal. Ang pinakamagandang i-trade is continuation. Kaya nga sabi nila, trend is your friend. Ang problema lang, marami kasing nagsasabi niyan kasi narinig nila sa libro, narinig sa niya, pero hindi alam kung paano i-apply. Okay? Ngayon, kung hindi mo alam kung paano i-apply yan, pasok ka sa group para malaman mo paano nga ba yung trend is your friend. Maraming nagsasabi niyan, pero hindi alam paano i-apply, hindi alam kung ano nga ba yung trend is your friend. Hindi porket nakita mo puro green yan at patangas is trend is your friend. Kasi hindi mo rin yan ma-entryhan. Okay? Kailangan alam mo kung paano yung sinasabi ng trend is your friend. No? Okay. ADA. Okay, let's go. ADA, possible magkaroon pa tayo ng possible yan. Possible yan. Hindi ko na nasabi yung mangyayari sa future, no? Ang sinasabi ko lang is meron tayong failed breakout, no? Malinaw naman siguro sa inyo na failed breakout yan, no? Okay, ito, breakout,
trap, and then dump. Ganun lang simple. Failed breakout. Tatlo lang yung ginagawa ng market. Successful breakout, failed breakout, then inside week, inside month. Tatlo lang bro. Inside range. Tatlo lang yung ginagawa ng market. Wala nang iba. Kailangan mo lang makabisado yung mga tatlo na yon kung paano mo siya i-entryhan at paano mo siya i-analyze. No? Yun kasi, lagi kong pinopoint out yon sa group. Tatlo lang yung gagawin ng market. Wala kang kailangang gawing iba. The more na pinapakomplikado mo yung mga bagay-bagay, the more na hindi mo yan mai-execute. Tatlo lang yung ginagawa ng market. Tingnan mo sa monthly, sa weekly, at sa daily. Mas pinakamahalaga dyan is monthly and weekly. So, weekly, malalaman mo kung paano ka i-entry. Sa monthly, malalaman mo saan ba yung trend. Okay? Malinaw tayo doon. No? So, ngayon, meron tayong break ng low. Okay, what if i-break ulit tong low? Sinalo mo yung dump, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung dito ka nag-long, nag-expect ka na ito yung reversal or yung bottom. Okay? So, ano yan? Sinasalo mo yung reversal. So, reversal yun. Hindi yung trend is your friend. Kasi wala ka sa trend No? So, kasi ang akala ng iba, basta nagpa-pump trend. Hindi bro, kailangan mo tingnan mo sa range yan. For example, kita mo nag-dump. Ngayon, trend pa rin ba yan? What if magkaroon ulit pa ng isang dump? Kasi nga nag-break na ng weekly low So, expect ako. Ang trend ngayon, pababa. Until proven otherwise. No? So, waiting ako ngayon, mag-close to, and then next week, dapat hindi niya i-break to. Kasi pag binreak niya to, then, complete yung sinasabi ko sa inyo. Na, ang trend ngayon is pababa. Okay? Malinaw tayo doon, no? Pero for now, this is a clear failed breakout. Sorry. Ngayon, clear naman sa inyo, this is a failed monthly breakout, no? Okay, tatlo lang ulit yung ginagawa ng market, failed breakout, successful breakout, at inside range. No? So, lahat yan, may paraan kung paano i-trade. Okay? So, BNB is bullish para sa akin. Waiting lang ako magkaroon ng retracement next week. Kasi, bakit? Hindi ko siya pinasukan ngayon. Bakit? Kasi wala naman na confirmation na ito yung bottom So, kailangan ko muna malaman saan siya mag-close. Pag nag-close siya dito, then alam ko, possible, ito yung bottom. So, hintayin ko ngayon yung entry point ko sa Supremo range. Ganun lang kasimple, bro. Monthly, malalaman mo kung nasaan yung trend. Weekly, malalaman mo paano i-entry. Supremo range or yung monthly range o yung paano ko entryhan yung range, alam mo kung paano ka entry at yung paano yung timing. Kompleto yung system. Flawless. Okay? Naiintindihan mo yung galaw ng market. Hindi yun naghahanap ka ng pattern. Hindi mo nga alam, halimbawa sa mga naghahanap ng pattern, hindi mo nga alam kung saang time frame kayo titingin Sa totoo lang, titingin kayo sa 15 minutes, titingin sa 30 minutes, titingin sa 1 hour, sa 4 hours, 8 hours. Hindi nyo naiintindihan yung galaw ng market sa mga time frame. No? Ngayon, pinapasimple ko lahat ng bagay. Imagine mo, yung sistema na binubuo ko ng 2.5 taon, binibigay ko sa inyo, bro. No? Gaanong oras yung ginugol ko dyan? 100,000 oras yung ginugol ko dyan. 2.5 taon na halos walang pahinga. Hindi po ako nag-a-absent sa market. Lagi ako natin ngayon. Kaya siya nagmumukhang simple. Kasi naintindihan ko No? Kapag ka ang tao nagtuturo, hindi maintindihan yung tinuturo. Kapag tinanong mo, hindi niya masagot, ibig sabihin, hindi niya na-gets. Alam niya lang yung framework, alam niya lang. Pero hindi niya alam paano gumalaw. Okay? Kailangan, alam mo, kahit na anong sabihin sa iyo nung for example, nakita mo yung ganito, okay, anong gagawin mo kapag ganito yung weekly candle? Alam mo agad yung sasagutin mo. Okay? Ngayon, kapag ganito ginawa, ganito yung gagawin mo. Kapag ganito ginawa, ganito yung gagawin mo. Ngayon, hindi mag-gets na iba yon. Ang ginagawa na iba, pag tinanong ako, ang gusto nila, long ba o short ba at saan? So, ginawa mo akong signal group. No? Ayoko ng signal group kasi maninisi ka lang kapag mali ka. Ngayon, kapag sinabi ko sa iyo kung paano gumalaw yung market, alam mo kung paano ka i-entry. Alam mo ngayon yung mga rules. Alam mo rin invalidation. Pero pag tinanong mo ko, okay, long ba o short ba o saan mag-short? Bro, gusto mo ako na lang mag-trade ng account mo. Ganun gusto nyo Ganun gusto nyo mga beginner Gusto nyo, ako na lang mag-trade ng account nyo. Di ba weird? Di ba nakakapikon? No, kapag tumagal kayo sa trading, nakakapikon yung bro.
Ngayon, kapag may mga nagtatanong sa akin, tapos hindi ko kuha yung sinagot, kasi nakakapikon yung tanong. No? Yun yan eh. Binigyan ko nga yung system. Ngayon, up to you kung paano mo siya entryhan. Kung paano ka magsasize. Pagka tinanong mo ko, tapos sinabi ko sa'yo na ganito, magsasize up ka, sure ako. Tapos, maninisi ka kapag hindi nag-play. Hindi ka man manisi, sasa may loob mo sa akin. Diba? So, ngayon, kaya nga system yung binigay ko. Ngayon, ikaw nang bahala kung paano mo siya sasaisan. No? Paano mo naintindihan. Kasi bro, wag kasi yung pera yung tingnan mo. Tingnan mo yung sistema. Naintindihan mo ba talaga? O gusto mo lang kumita? Yun eh. Kung gusto mo lang kumita, tigil mo na bro to. Tigil mo lang to bro. Kasi hindi ka lang tatagal. For example, okay, start like a-box. Again, sabi ko nga, bullish si BNB until break tong low. No? So, bullish ako next week. No? Pero kung next week, again, sabi ko nga sa inyo, paano mo malalaman naman kung invalid na yon? Yun nga tayo, kaya nga tayo may supreme range. Merong proper timing kung kailan maglolong. Kasi merong formation ng range. Doon pa lang malalaman mo na, okay, nag-reclaim na, supremo, goods na ba? Yes, sinabi ko na nga eh. 'Di ba? Sinabi ko na bullish siya ganito until ma-break to. Nakita mo yung system ando na sa mismong pattern o yung template ng range. Entryhan mo na. Tatanungin mo pa ako eh. Nakapigon yun eh. No, wag ganun. No? Entryhan mo na. Basta sinabi kong yun na yun, entryhan mo na. Kasi pag tinanong mo ko ng validation, magsasize ka, maniwala ka sa akin, magsasize ka. Kasi masyado kang tiwala sa akin, magsasize ka ngayon. Pag nag-size ka ngayon, gagawin mo 50% risk. Ganyan, 80% risk. Okay, isasagad mo na. Kasi gusto mo ng pera eh. No? Kahit naman ako, ganun gagawin ko doon. No? Pero yun nga, pag nare-realize mo na okay, hindi ganun kasi. For example yan, sabi ko nga bullish, di ba? Until i-break to. Kasi inside range to eh. Okay? So expect ako ng reversal next week, ng continuation next week. Pero what if yung araw na sinabi ko no trade, mag-dump, i-take out to, then invalid, hindi ka naka-entry, napakalinis. Napakalinis. No? Ngayon, hindi ko alam bakit nahihirapan, tinusubo ko na lahat. No? Okay? So, yan. Bullish tayo kay BNB until hintayin nyo kung anong gagawin yung sinasabi ko na to trade days. Kasi yun yung magsisignal eh. Okay? Yun yung magsisignal. Kaya ako nalalaman kung tama ba ako umali yung analysis ko. No? Okay, this area, okay, may breaking tayo ng low. So, kung nag-long ka dito, nag-expect ka ng reversal na. No? So, in-expect mo bottom to. Ngayon, okay, masasabi ko lang to ng bottom kung mag-green next week. Yun lang yun. Simple. Ngayon, pag nag-green next week, naiwan ba ako? Hindi. Mapapasukan ko siya the following week. Okay? Doon muna ako sa mga coins na bullish. Okay? Isa lang naman kailangan mo i-trade eh. Yun yung sinasabi ko. Kapag tinanong mo ako ng tinanong kung bulong ba or short ba, ang gagawin mo, sasagarin mo yan. Pag na-liquidate ka, maninisi ka pa. Okay? Naging problema ko pa ngayon. Sisiraan pa ako sa iba niya. Maniwala. Dami ko bro, nasisiraan pa ako sa iba. No? Kaya nga tinigil ko na rin. Maiintindihan nyo ako kapag andito na kayo sa kalagayan ko. No? Kaya tinigil ko mag-advise kung long na ba or short na ba. Ngayon, binigyan ko kayo ng system, kayong bahala kung paano mo siya i-trade. Kasi ando na lahat. Again, sabi ko nga, 3 lang ginagawa ng market. Failed breakout, successful breakout, at inside range. Ngayon, ito for example, ito. So, meron tayong nakikitang retracement. Pero, nag-long na ba ako? Hindi. Bakit? In-expect ko ba na reversal to? In-expect ko ba na bottom to? Without confirmation, ba't ko siya entryhan? Siyempre hindi. Hintayin ko na confirmation na ito ay yung bottom. Then, tsaka ko siya ilolong. Okay? Pero kung ilolong ko to, ora mismo, nag-expect ako na ito yung bottom. Without confirmation. So, hula lysis yun. No? Ngayon, high risk, high reward. High reward yun kasi in-entryhan mo siya dito eh. Kapag nag-reverse siya, nasa ilalim ka. Pero kung what if, mag-break pa siya ng low? Sasaluhin mo yun. Drawdown ka. No? Okay, malinis tayo doon ha. ETC medyo bearish tayo dito kapatid kasi may reclaim tayo sa higher time frame. Ngayon, paano naman, for example, ganito, nag-break ng low. So, possible i-break niya ulit tong low.
Ngayon, ang concern ko lang dito is paano kung mag-pump. Di pa nag-pump, hintayin mo ulit the following week. Ngayon, ma-entryan mo siya sa continuation. Ba't kasi pinipilit nyo yung reversal? Ganun kayo kagaganid. Gusto nyo laging bottom, ganid. Ganid ang tawag doon. Without confirmation, no, may entry agad, sinasalo yung low. No, ngayon, kung malalim yung kapital mo, yes, goods yan. No, kasi ang ginagawa mo, sinasalo mo sa malalim na price. Maraming ganyan, bro. Majority ganyan. Pero ayoko nung ganun. Di baling wala ako sa ano kasi pwede ko naman liitan yung stop loss ko eh. Halimbawa, andito na, confirm na, possible, meron tayong reversal. De-confirm na yon. Papasok ngayon ako sa trend. Pwede ko nipesan yung stop loss kasi alam ko kung paano siya entryhan. Eh, kesa may long ka ng long habang bumabagsak. Ilang beses ka na na-liquidate dahil sa ganyang ginawa mo? Tanong ko lang sa'yo. Okay? So, malinaw tayo doon? Malinaw tayo doon. So, XRP. Okay. So, may breaking tayo ng low pero nagkaroon tayo ng recovery sa previous month high. So, expect lang ako ng reversal pattern or candlestick dito sa previous month high. Pero, nag-expect ba ako na ito yung bottom? Nope. Pero, sa tingin ko mukhang bullish siya. No? Isa to sa mga bullish na abangan ko. So, for example, Bitcoin, Solana, BNB, and then XRP. Ulit, tingnan natin. Okay, yes, BNB. Ito ba red? Green. Solana. Yeah. Solana is because tinatry ko siyang i-trade yung retracement. No? Again, pag walang confirmation na mag-close to ng green next week, so possible wala pa rin akong entry, pero binabantayan ko na kasi maganda yung price action. BNB is bullish. Okay, so AVAX is trading above, pero hindi pa muna. LTC, okay, trading above previous month high. Yes, pwede. ETC, medyo bearish tayo dyan. XRP, well, pwede, no? Pero, hintayin natin next week, no? Maganda to next week. So, lagyan na rin natin to ng green, no? Link, meron po akong long sa link dito sa area ng weak mid, no? Bakit? Kasi nga, yes, walang confirmation, pero successful breakout ang tawag dyan. Nung nag-dump, hindi niya binrake yung low. So, successful breakout again. Tatlong paulit-ulit lang to. Tatlo lang ang ginagawa ng market. Wala nang iba. Kailangan mo lang malaman mo saang mga area yon. Lahat yun tinuro ko sa Supremo Range. Okay? Tatlo lang ang ginagawa ng market. Failed breakout, successful breakout, at inside range. Tatlo lang. Yun lang kailangan mo, bro. Yan lang naman yung ginagawa ng market eh. No? Wala namang iba eh. No? Okay? So, relax. So, ito po ay inside range. No? Okay? Na may breakout na. So, from inside range, naging successful breakout. No? So, this is a successful breakout. No? Which is very bullish para sa akin. Okay. Okay. So, green yan. So, abangan natin ulit yan. Dadagdagan natin yung entry natin next week. Kung bullish yung range na yon, no? Ito para sa akin hindi pa. Possible meron pa tayong continuation pababa, no? FTM, sabi ko nga sa inyo, until proven otherwise. Ibig sabihin, kapag nag-green to next week nag-close na green, then pivot ako to long. Then may confirmation na ako. Ngayon, ito kasi bro, yung iba, ini-stressan mo yung sarili mo, humanap ka ng mga bullish, yun yung ilong mo. Bakit hinihintay mo yung mga ganitong coins? Hintayin mo yung mga coins na nakabuelo na. O kaya yung may successful breakout. Kasi ang tinatry nyo habulin yung mga coins na tinetrade nyo. Hanapin nyo yung coins na nakabuelo na o kaya merong continuation. No, yun yung pagkakamali mo bro, no? Yun yung pagkakamali, no? Yun. Okay? So near, medyo out muna sa akin si near. FTM, may break kasi siya ng low eh. No? Pero ang lakas ng recovery niya, na ang recovery niya umabot above ng previous month high. So expecting ako na ito yung maging bottom. Pero hindi ko sinabi na ito yung bottom. Pero in-expect ko dito maging support. So tingnan natin next week, no? So lagay pa rin natin to sa green. Inch hindi pa, no? Inch hindi pa, lalo na engulfing to. So possible dito siya mag-bottom mid or sa month low. Pwede doon. Pero hopefully dito sa month mid kasi pag nasa month low, mawawala siya sa momentum. Okay? Simple lang. Okay, si Theta. Okay, so bearish tayo kay Theta. So hoping pa tayo nang mag-settle yung price around month mid. For now, wala pa yan, no?
So AR, yes, bearish tayo dyan. Bearish retracement ha. Wala akong sinabing bearish kasi magdadump ng as in dumping, no. Bearish kasi magre-retrace. Okay? So meron tayong breaking ng low at nakita nyo naman yung red candle. So hoping ako na magkaroon tayo ng settling ng price dito sa previous month mid, no? Okay, so nag-update na lang ako every week para alam niyo kung kailan na dapat umenter, no? So IMX, ngayon kung hindi ako mapag-update, sabi ko nga sa inyo, ako po ay isang ama na, doon kayo sa private group sumiksik, no? Huwag niyo ako intayan, doon kayo pa sa private group sumiksik. Sobrang mura lang nun bro, hindi ko alam ba't kayo naghihinayang, no? Kung gano'n, meron, kung alam ko lang na may ganito noon, edi sana sobrang swerte ko, sobrang galing ko na ngayon. Pero, tiniis ko yung 2.5 taon ng paghihirap para aralin lahat to, tapos tinuturo ko ng ganun lang presyo, bro. Okay? Pasalamat kami mga ganitong klase ng tao, bro. Kasi, imagine, nung mga panahon ko na puki ng ina, no? Kung pinagtututuro, hayop na yan, nakakabwisit. Nakakapikon, no? Kung ano yung napanood ko sa YouTube, yun din yung tinuturo nila. Nakakapikon yun, bro. Kasi bro, kung ikaw professional, tas may pinag-aralan, alam mo yun ang loloko sa hindi. Alam mo yun ang loloko sa hindi. Kasi una sa lahat, bago ko mag-enroll, inaral ko yung mga nasa YouTube na yan. So kung yun lang din yung makikita ko sa inyo, ibig sabihin lang din nun, hindi din, no? Wala din. Ibig sabihin, pare-parehas kayo, no? Tinry mo lang i-trick yung tao, no? Pero para sa akin, kapag ka napanood ko na sa YouTube at nakita ko dun sa tutorial, ibig sabihin, walang kwenta, no? Okay. Especially, lahat ng tinuturo ni Trading Channel. Kilala nyo siya, Trading Channel, yung may 2 million subscriber. Lahat ng tinuturo at nandun sa may nakita nyo Trading Channel, 2 million subscriber. Panoorin nyo lahat ng video na yon. Tapos pag nag-enroll kayo sa iba at nakita nyo na yun yung tinuturo nila, ibig sabihin, dun lang din galing yun. Diba? So, walang point. Walang point, no? Imagine mo bro, 3 yung enrollan ko, pare-parehas, puro ganun. Okay nang inang yan. No, pero okay lang. Okay? Okay, IMX, previous month mid. So, bearish to, no? Pero, hintay lang ako ng pattern na weekly na bullish sa, mag-settle yung price above neto. No? Kasi ito kasi, ganito yan bro. Nakita mo ng bearish yan, sinalo mo dito. Yes, pwedeng ito yung bottom, pero possible mag-chop pa yan eh. Tsaka siya mag-pump, no? 3 to 4 weeks, i-hold mo ba? Alam mo ba yung timing? Eh kung hindi mo alam timing, yari ka din. Diba? Sabi ko nga sa inyo, kailangan yung sistema mo, kasama yung timing, kasama din yung duration. Kasi kung hindi yun, ibig sabihin, paano mo siya entryhan? No? OP, yes. Meron tayong nakikitang recovery about previous month pin. So, hoping na ito yung price na bottom. Pero, gusto ko sana makakita ng ganitong klase ng price action. Tsaka ko siya i-entryhan. No? Kasi hindi pa settle yung price niyan. No? Kasi ang gagawin mo dyan is tatry mong in-expect mo na ito ay yung bottom. Kasi kaka-break ng low eh. 2 low pa yan. So in-expect mo na yan na yung bottom? I don't think so. Pero, pwedeng ito yung bottom. Pero gusto ko makakita ng reversal pattern. Okay? Mas malinaw yun. Di ba? Okay, ARB. Ito maganda to, no? Pero, kung mag-close ng maganda next week. Kasi, may break ng low eh. 2 pa, no? So, in-expect ko, magkaroon tayo ng continuation pa baba. Pero, kung mag-close to next week, pwede siyang inside week, no? Or pwede rin siyang inside range. And then, or pwede namang magkaroon tayo ng break, tapos, failed breakout, pero mag-close above neto. Or above neto. Ibig sabihin nun, meron tayong inside range. Pag may inside range, followed yun ng successful breakout or retracement, papaakyat. Okay? So, kapag ka ganun, alam mo yung gagawin mo. No? Nakahanda ka. No? So, alam mo invalidation mo. No? Hindi yung pasukan mo dito kasi nag-drop na. Ngayon, iniisip mo, discounted. Hindi ganun. Hintay, trend is your friend. Hintayin mo mag-trend ulit pataas. No? And guys, yung sinasabi ko ulit, ang daming nagsasabi ng trend is your friend pero hindi mai-explain paano ba yung trend is your friend, no?
Trend is your friend kung alam mo kung anong difference ng reversal at nung trending yung market or continuation. Kapag ka ito, in-expect mo na bottom, tinetrade mo to as reversal. Hindi ko tinetrade ng reversal. Bakit? Kasi pag tinrade mo ang reversal, nag-expect ka na ito yung bottom. Nanguhula ka kung ibig sabihin nun. Ayoko na nanguhula. Gusto ko may confirmation. Ayan na yung bottom. Di baling mataas yung presyo, pero alam ko na start na ng pumping. Okay? Okay. Core. Core maganda to, pero ito po ay classic retracement. So, classic retracement. So, waiting na lang ako mag-settle yung price kasi sobrang hapde nung dinamp. Wag lang magbe-break dito. No? Magbe-break dito. Sweep pwede. Pwede mag-sweep dito. Again, hindi pa ngayon to, no? So, hindi pa ngayon to. Medyo malabo pa ngayon to. So, hoping tayo ng weekly green candle. Pero sa ngayon, medyo malabo pa yan. Pero, ito po ay retracement. Hoping na mag-bottom siya dito. Okay? Pero nakita nyo, ang lalim niya eh. Lalim niya eh. Okay? Parang 75% ng monthly, no? Pero maganda sana siya. Pero kasi ang nangyayari niyan, iti-trade mo yung reversal, which is ayoko nga, di ba? Kasi nga, tinatry mong hulaan na, okay, reversal na yan. Kasi sabi mo, no? Without confirmation sa market, kailangan humble tayo sa market. No, I mean ako medyo nakita niyo naman kung gaano ako mag-explain, confident. No, I mean confident ako kasi alam ko yung sinasabi ko, pero humble ako dahil sa market. Kasi alam ko na pwedeng mali naman yung sinabi ko. Kasi alam ko naman paanong gagawin kapag iba yung ginawa ng market sa sinabi ko. So ibig sabihin, makaka-pivot ako sa gagawin ng market kasi alam ko yung gagawin ng market, no? Alam ko yung reaction ko pag ganun yung ginawa ng market. Again, sabi ko nga ganito yan. Kung ano yung gawin ng market, yun yung masusunod. Pero, depende pa rin sa sistema mo. For example, ito, previous month mid. Okay? Nakita mo may dumping. So, kapag ka ito, yung kinuha mong bottom, and-expect mo reversal na yan. Or etong bottom niya. Yes, pwedeng yan na yung bottom, tapos mag-pump na siya. Pero hindi yan magpapump ng ora mismong ganyan eh. Hindi. Kasi, halimbawa, magko-close muna yan ng green. Then, tsaka ko siya ite-trade. No? Sa weekly. Continuation ngayon yun. Mapapasukan ko ngayon siya. Okay? Nakita mo, 1, second trade. Okay, third trade. Fourth trade. Makukuha ko siya sa weekly. No? Using yung Supremo range. No? Hindi yung tinatry mong hulaan na ito yung bottom. What if magdire-diretso ito pababa? Diba? Wala ka sa trend, no? Okay. Si Ray is bullish. Sobrang bullish ni Ray, no? Para sa akin, this is the most bullish chart ngayon na nakikita ko. Unless, ma-break to, no? Ito lang yung, yan, kailangan maingatan niya yan. Pero, for example, hinihintay ko lang to mag-retrace at magkaroon ng bullish range next week. Entryhan ko tan long, no? Sobrang ganda nito, bro. Okay, una, dito nag-retrace na siya ng malalim and then nag-break na siya ng high. So, expect na lang ako ng retracement. Then, entryhan ko siya for continuation. Again, sabi ko sa inyo, Solana chain to. Same with Solana. Kaya nga sabi ko sa inyo, bro, wala yan sa dominance, mga ganito. Huwag nyo tingnan yun, bro. Tingnan mo yung structure ng coins. Kasi iba-iba gagawin yan. For example, itong si Solana. Di ba na-expect natin magkakaroon tayo ng reversal dito? Kung mag-close ng green, tingnan mo si Ray, no? So, inuunahan niya na, no? Ibig sabihin, merong signal na yung market na, okay, Solana, tsaka si Ray, magsisimula na sila mag-pump, okay? Wala yan sa dominance, wala yan sa kung ano nung pinagagagawa nyo, no? So, yun. Makikita mo ngayon yung nasan yung strength. Ngayon, makikita mo, bago pa man mangyari. Yung iba kasi, hinihintay mangyari, tsaka pa lang malalaman. Ngayon, kailangan meron ka ng mga signal para pagka nakita mo na yung trigger, maka-entry ka before the big move. Yung iba kasi sumasabit sa big move. Iba yung sabit sa papasukan mo yung continuation. Magkaiba yun. Okay? Yung papasukan mo yung continuation, trend is your friend. Yung papasukan mo yung sabit, hula lysis. Okay? Okay. Start, meron tayong failed breakout sa monthly. So, expect ako mag-settle sana yung price previous month mid. Or else, tingnan natin. Kasi medyo mahina yung coins, no? Pero, looking good.
kung magkakaroon tayo ng magse-settle yung price above previous month mid, no? For now, hindi ko pa siya mailolong kasi possible mag-break pa to ng high. Hopefully, yung next week mag-create ng bullish price action sa range, no? Okay, Ron. Ron is bullish. Ay, sorry. Bearish pa. Bearish pa siya ngayon. Bakit? Una sa lahat, meron tayong failed monthly breakout. No? Failed monthly breakout. Ngayon, kapag ka nag-long ka dito, ibig sabihin lang yan, nag-expect ka na ito po ay reversal. Nag-expect ka na yan ay reversal. No? So, hulalisis ulit. Wait mo yung confirmation, magkaroon ng weekly green candle. Then, pasukan mo yung continuation para hindi ka nanguhula na ito yung bottom. Okay? Okay. Ganun lang kasimple. Kasi, pwedeng nakita mo yan, tapos pwede pa mag-settle yung price niyan 3 to 4 weeks. Pwede, pero wala akong sinabing mangyayari yun. Pero pwedeng ganun yung mangyayari. Diba? Okay? Okay. Malinaw tayo doon? Malinaw tayo doon. No? Imagine mo, nilong mo to, tapos 4 weeks pa nag-settle yung price. Samantalang inignore mo yung mga bullish. Wala din. Kung inuna mo yung mga bullish, tapos hinintay mo tong mag-settle yung price, mauunahan mo to. Pagka yung stop loss mo dito, nasa risk-free na, tsaka mo siya lang i-entryhan. Dadami yung entry mo. Hindi yung sabay-sabay mo in-entryhan. Kaya marami naliliquidate. Okay? Kasi hindi nyo alam yung paano pa-prioritize yung trades, no? Eto, meron tayong failed breakout sa monthly. Malinis to. Malinis to na failed breakout. Ngayon, kailangan niya lang is mag-settle yung price dito sa previous month mid. Kapag hindi nag-settle yung price, possible may continuation pa baba, possible magkaroon na tayo ng top. Medyo delikado na yung ton, no? Hopefully, mag-settle yung price dito, tapos magpakita na ng green weekly candle, doon mapapasukan natin si ton, and then malalaman natin na mayroon ng continuation. Kasi medyo laki ng pinap ni ton, delikado to, no? Delikado yung mga ganito. Lalo na mayroong issue si ton, no? ICP looking good. ICP looking good, pero hintayin ko muna mag-settle yung price. Gaya na explain ko nina, parehas lang yon. Pepe is bearish para sa akin. Oops, hindi pala. Sorry, hindi pala. Meron tayong failed breakout, pero inside week. No? Inside range. So, meron tayong failed breakout. So, kapag yung price, nagkaroon tayo ng previous week low sweep, medyo, okay. Tingnan natin muna sa weekly. No? Tingnan muna natin gagawin niya sa Monday range next week. For now, ito po ay bullish pa rin. Kahit na meron tayong failed breakout sa monthly. Again, yun yung bearish sign. Kasi meron tayong failed breakout, ibig sabihin, okay, hindi accepted yung price mo dito sa area. So, may failed breakout. Pero sa weekly is still bullish until ma-break to. Until ma-break to, this is still bullish. No? Okay. Okay, ano yung next coin natin? Wait lang. Lalaga. Algorand. Okay, Algorand. Algorand is bearish. Bakit? Meron tayong failed breakout. Meron tayong weekly low na basag ng weekly low. And then trading below weekly. So, bearish. Okay, Ondo. Meron tayong long kay Ondo, okay, from sa this area. Bakit? This is a classic inside range area. Again, uulitin ko, paulit-ulit, 3 lang yung ginagawa ng market, wala nang iba. So, kailangan mo lang malaman kung ano yung 3 na yon, and you're good. You're totally good na, no? So, yun lang yung kailangan mong malaman, bro. Okay, ito po ay inside range trade. So, paano ba ayaw Okay. So, meron tayong long dito kay Ondo. So, na-post ko ata to sa story ko, no? So, napagtripan kong i-post. Okay? Because of bullish inside range. Una, inside range. So, alam ko na yung bias ko. Pangalawa is bullish price action sa weekly candle. Okay? Yun lang. Wild is bearish. Okay? Suwi is bullish, no? Okay. Suwi is bullish. Ganun lang. Okay, ngayon.
hindi mo na lahat titingnan next week. Uunahin mo muna yung mga green. Uunahin mo lang muna yung mga green, kapatid, no? So, unahin mo lang yung mga green. Yan, no? So, meron ka na ngayon babantayan. Pwede mo pagsamasamahin mo muna, no? Yan, oh. Di ba? So, ito lang titingnan mo next week. Then, quick scan ka na lang next week sa mga ibang coins, no? Ganun lang. Ganun lang kasimple. Yun lang, no? So, yun. So, yun lang muna, kapatid. So, hindi mo kailangang humanap ng kung ano-anong coins, no? So, kailangan mo lang marunong kang pumosisyon. Yan na. Okay na, kapatid. So, sana malinaw, sana nakatulong sa inyo, sana naging malinaw, nawala yung FOMO kasi hindi mo kailangan ng FOMO. Kapag ikaw na-FOMO, ibig sabihin hindi mo din alam yung sistema na ginagawa, no? So, yun lang muna, kapatid. God bless. Good luck sa trade natin next week. Hopefully, paldo tayo ulit next week, no? So, tulog kayo ng mahimbing, mga kapatid, para hindi kayo na-FOMO, no? So, yun lang. God bless.